Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Mga Kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ibang klase po sa ating bansa mga tambay, ibang klase po sa ating bansa dito po sa Binagoang Pilipinas. Ito po, mga tambay, yung napakagrabe na ginawa pong korupsyon nila, umano, at niluluko lang yata tayo mga tambay. Dahil yung korupsyon nila, ano po sinasabi nila? Wala po silang sisinuhin. Lahat po ay pananagutin. Bakit po ang nangyayari ngayon? Kung sino po yung makapagtuturo ng tunay at napakalalaki na isda at buhaya, mga kabayan, ay tinutumbok na po. Dahil sila na po ang nagpapatotoo, lalong-lalo po yung mga nagdi-deliver ng malalaking pera, mali-malitang pera sa kanila. Pero, mga kabayan, kakasuhan pa dahil daw po dun sa pagpepeke ng notary o notaryo. Ibang klase. Dinadala po nila, pilit, sinisiraan nila ang kredibilidad ni Master Sergeant Gutesa, pero ayaw po nilang alamin. Ayaw po nilang tukuyin kung totoo po ba. Kung totoo po ba talaga yung kanyang sinasabi na sila, isa siya, kasama siya sa nagdi-deliver ng mali-malitang pera kay Saldico, kay Tambaluslos at sa Malacanang ayon sa kanya. Pero pagdating po rito sa media at dito po sama-sama na sila sa NBI, di ba, sa DOJ at sa bagong chairman po ng Blue Ribbon Committee, ay kailangan po nilang, sirain yata, mga kabayan, at ilayo ang issue. Sino kaya ang magpapatotoo para mahuli ang malalaking isda? Sino pa kaya? Kung yung mismo magpapatotoo ay sinisiraan nila. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga tambay. Ibang klase po ang gobyerno natin. Wala pong mahuhuling malaking isda. Kasi yung mismo magtuturo, ayaw po nilang patistiguhin at kakasuhan pa. Kasama po si Senator Marcoleta. Ibang klase itong mga taong ito. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Kapareho ng attorney nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi peke naman pala yung firma. So, he can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng pekeng o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, paano po yung sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari? Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So, it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakaling iahabla sila o they're held accountable. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nitong kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peking signature sa kanyang affidavit.
Well, hindi na ho baka peke. Peke na kasi Peke, oo. Ipipistehan ako ng RTC. Pwede na ho mismo yan. As it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito na yung demolished yun. Diba? It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya, nung maalala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, nanumpa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So, of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, maaaring ma-infect. Nakita nyo mga tamay, pilit po dinadala, mga bayan. Kasi nag-under oath po siya ron eh. Nag-under oath po siya sa Senado, mga tamay. Di ba? Na lahat ng sasabihin niya ay pawang katotohanan at hindi siya nagsisinungaling. Hindi po ba? Under oath po yun. Yun po ang napaka-importante, mga tamay. Yun po kasi ang dapat pag-usapan. Yung nanumpa siya ron. Kaya nga lahat po sila nag-under oath doon, di ba? Pinanunumpa sila. Hindi po ba? At yung sinasabi po ng dinadala nila, para lang po ito ma-divert, para po yung kredibilidad ni Gutesa, para po sabihin sa taong bayan na peke dahil nameki raw po ng notaryo. At pati si Senator Marcoleta ay pwedeng nilang idemanda. At sabi nga nung media, hindi raw ba pwedeng dalhin sa ethics complaint? Matindi tong media, no? Talagang gusto na rin patanggal bilang senador. Itong si Senator Marcoleta. Ibang klase, no? Patunayan nyo muna. Kasi yan, dadaan pa sa korte yan. Kung talagang peki yan. Hindi po ba? Dahil nga mismo si Senator Marcoleta, ano sabi niya? Kung yung mismo nagnotaryo niyan, ay didemanda niya. Kasi yung mga dokumento na yon, doon mismo galing sa abogado na nagnotaryo. Hindi po ba? Kasi may mga seal yun di ba? Na may tinatatak pa nga sila dyan pag nagpanotaryo ka. Hindi po ba? Mga kababayan. Kaya lang po, nakita nyo po mga tambay, komento ko po yung pagdadivert at yung pagiging napakahusay ng media, ng mainstream media, mga kababayan, parang systematic ang dating nila umano. Hindi ba? Para pong scripted ang dating. Kung paano po nila sisirain ang dignidad ng witness na magpapatotoo doon po sa kanyang sinumpaan. Dahil nag-oath po siya ron di ba? Nanumpa siya sa Senado na siya'y magsasabi ng katotohanan doon sa kanyang mga pinasabog na pagdi-deliver nila ng pera sa mga demonyo at nagpakasama ng mga politiko dahil sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Male-maleta. Ang tawag pa nila ay basura. At di po ba may susunod pa dyan? Meron pa kasi magpapatotoo dyan sa sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Sinasabi po yan ni Congressman na Defensor. Hindi po ba? At ganun din po sinasabi ni Senator Marcoleta at nila Senator Bato na marami pang magpapatotoo na totoo talaga yung sinasabi ni Master Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Pero ngayon, iba po ang ginagawang issue po ng kasama po ang media. Iba po ginagawa nilang issue. Dinadala po nila ngayon sa pamimeke. Peki raw po ang dokumento. Mga kabayan, ang notaryo o notary na ginawa. Mga kabayan, at pilit po nilang dinadivert na talagang peki na lahat. Yung notaryo peke, kaya yung kanyang testimony, yung kanyang sinumpaan sa Senado ay magiging peki na rin at valid. Anong katarantaduhan itong mga tao na ito? Ito po bang mga tao na ito ay gustong makita at gustong managot ang mga totoong magnanakaw sa ating bansa? O kailangan lang pagtakpan nila ng pagtakpan para po ang mga totoo na magnanakaw at ang totoo na may accountability sa malaking korupsyon na ginawa nila ay ma-save, mailigtas nila? Ganun po pa? Ganun yata ang gusto nilang mangyari. Hindi po ba mga kabayan na hindi managot at kailangan mapagtakpan at hanggat maaari hindi po masama ang pangalan ng dapat hindi masama dahil kailangan nilang iligtas ito. Hindi po ba? Kailangan hindi masama ang pangalan ni BBM. Hindi kailangan masama
ma-involve ang dating speaker na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Hanggang kay Saldico lang. Tapos na tayo ron. Ganun yata ang gusto nilang mangyari. Hanggang kay Saldico lang. Ibang klase. Si Saldico po ba ang pinaka-poon dyan? Yan pa ang poon nila dyan, lalong-lalo sa House of Representatives. Si Saldico po ba ang poon? Siya po ba nag-ahari? Siya po ba speaker? Noong mga panahon na yon, si Saldico? At si Saldico po bang pumipirma ng budget? Siya po bang pumipirma sa GAA? Si Saldico? Mga kababayan, unbelievable. Kaya anong klaseng investigasyon ito? Moro-moro. Matatawag mo itong moro-moro, hausyaw. Hindi po ba? Kaya, bistadong-bistado mo, pati ang mainstream media umano, kung paano sila magsabwatan para po siraan ang siraan. Nakita po natin, yung ginagawa din nila sa mga diskaya, na ang mga diskaya, ang mga contractors ng mga politiko sa mga probinsya, sa mga distrito ng mga congressman, diskaya, pati po sa probinsya ng Ilocos Norte, diskaya pa rin ang kontraktor. Ganon din po sa Leyte, sa buong Pilipinas, diskaya, pero ayaw din nilang gawing state witness. Hindi po ba? Nakikita niyo po, yung mga tao, yung mga witness na magpapatotoo sa malalaking isda, sa malalaking ulo ng buhaya, sinisiraan nila. Di ba? Ang kredibilidad, pinababagsak nila para hindi maging witness. Lahat ng witness na magpapatotoo na tinutumbok yung malalaking ulo ng mga politiko, nakita niyo po ginagawa. Pinababagsak po nila. Ayaw po nilang papasukin. Di po ba? Kaya ang gusto nilang mangyari yata mga tama, itanim sa kokote natin, isaksak sa utak natin na ang magnanakaw lang po ay nahandyan lang po sa DPWH at yung mga contractors na mga private. At karamihan pa ang mga contractors, mga politiko rin. Hindi po ba? Sila ang may-ari. Di po ba? Ibang klase. Ibang klase po mga tambay. Kaya nga po, gustong-gusto na po natin maging presidente yung vice president eh. Hindi po ba? Kaya nga lang po, napakasama ang nangyari sa ating bansa. Nagkaroon po na sabwatan umano hanggang sa men in uniform. Hindi naman po lahat. Marami lang po yata mga general, mga kabayan, na naging kasabwat din po yata nila. Hindi kaya? Kasi mga naging bulag at pipi at bingi. Pero, kung tatayo lang po sa paninindigan at ang men in uniform po natin ay nasa taong bayan, naglilingkod sila sa taong bayan at sa estado. Estado po kasi, niwawalang niya ang pera ng taong bayan. Pero tahimik ang mga general natin. Taong bayan, taxpayer money ng taong bayan. Na una nila, priority nilang paglingkuran. Proteksyonan ang taong bayan, lalo-lalo ang pera ng taong bayan. At ang estado. Pero nagugulat lang po tayo kung sino pinoprotektahan nila ngayon. Kaya nga po hindi po mapapanagot talaga ang tunay at napakalalaking ulo ng mga magnanakaw. Itong tinatawag na mga buhaya at malalaking ulo na isda. Hindi po kayang panagutin at hindi mananagot. Ang mangyayari lang dito, walang iniwan po ito kay Napoles. Yung nasa baba lang, mga kababayan. Kaya nga po sana po, sa lalong mabilis sana, kung ang isang Duterte po ang presidente, katulad po ng Vice President Sara Duterte, hindi po magkaaganito ang investigasyon. Itaga mo sa bato. Hindi po ganito ang sasapitin at makikita natin na investigasyon na ginagawa nila, katulad po ng ICI, ng Kongreso nung nakaraan, at lalong-lalo po ng darating at babalik na naman po na Blue Ribbon Committee. Babalik na naman po ang chairman na si Lacson. Mga kabayan, ibang-iba. Kasi, komento ko po, kailangan may pagtakpan. Kaya nga po, sayang na sayang. Kung ang Vice President lang po, ang magiging presidente, tapos na po yan. Napangalanan na po lahat yan. At ito pong mga witness
Lalo-lalo po, ito pong mga witness, lalo-lalo ang napakaraming contractors. Mga kabayan, kukuhanin pong state witness mo yan kung si Vice President ang Pangulo. Pati po ang mga district engineer, pwede pong kuning state witness yan. Kasi sila ang magtuturo sa mga politiko na korap. Hindi po ba? Pero ngayon, baliktad. Yung magtuturo sa mga korap na politiko ay sila po ngayon ipakukulong. At ayaw pong pagturuin. Bawal magturo, mga kabayan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Bawal sila magturo. Kasi sila na raw po yung pinakamalaking magnanakaw. Ayon po sa kanila. Sila na. Wala nang iba. Unbelievable. Kaya nga lagi ko po sinasabi mga tambay, dahil po sa sitwasyon ng ating bansa, nung sila po ay pumasok, talagang nagsabwata na po, lalong-lalo yata sa pagnanakaw. Ang lagi ko po sinasabi, kung magpaparusa lang po ang langit at magpaparusa lang po ngayon ang kulog at kidlat, mga tambay, baka naubos na po silang lahat at pagtatamaan na po ng mga kidlat yan at kulog. Yan mga hindot na yan. Kaya nga lang po, ang parusa po kasi ng ating Panginoon ay nasa huli. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po sila ay nananatili sa kanilang mga gawain. Mga kababayan, sana po, yung panalangin po ay sana ay dinggin, lalong-lalo po sa masasamang politiko sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay. Ganun talaga ang buhay. Kung sino pa yung gustong makahuli at gustong wakasan ng korupsyon, lalo-lalo ng malalaking isda at malalaking ulo ng buhaya, katulad ni Senator Marcoleta, na gustong tumbukin ang tunay na magnanakaw, ay siya pang gigipitin at ididimanda, katulad po ng testigo na si Master Sergeant Gutesa. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok, at sa ating pong mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po mga kabayan. Ingat po kayo. At isama po natin at magdasal po tayo mga tambay. Isama po natin sa dasal ang ating bansa na maingatan po at makabalik na po. At matapos na po at mawakasan na ang kasamaan ng mga politiko sa ating bansa. Sana po bigyan po tayo ng magandang muli na pagbabago sa ating bansa, na sila po ay matapos na, mga kababayan. At syempre po ang panalangin po natin sa pamilya Duterte ay wag po natin kalimutan na sila po ay maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa ang ating dating Pangulo sa kanya pong pagkakakulong, at maingatan po sila sa kapahamakan ng ating Vice President. At ganun din po mga tambay, tayo po ay mag-ingat at manalangin at nang maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Thank you po. Sa muli po, ingat po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.